Ang record niya speaks for itself. Ang kanyang ginawa sa kanyang sinasakupan ay nagpapakita ng isang malinis, matapat, matalino at makadiyos na serbisyo sa lugar niya. At gusto niya i-expand ito sa pangkalawakan at sa buong kapuluan. Sa kabila ng mga batikos at maling akusasyong ibinabato kay Pastor Apollo, ay hindi maikakaila na kahit na hindi pa siya isang opisyal ng pamahalaan, ay marami na itong nagawang kabutihan sa iba't ibang sektor ng lipunan. Kabilang na dito ang pagpapaunlad ng pamumuhay ng mga indigenous people at mga mahihirap, pagbibigay ng libreng edukasyon sa mga kabataan, maging ang pangangalaga sa kalikasan at higit sa lahat, ang pagtuturo at pangangaral ng mga salita ng Diyos na siyang nagbibigay ng pagbabago sa bawat isa, maging kasapi man ng KOJC o hindi. Kaya naman kung magiging isang senador si Pastor Apollo, ay siya na ang magiging isang halimbawa para sa iba pang mga opisyal ng pamahalaan kung ano ang dapat na gawin ng isang lingkod bayan. Nakahalintulad din sa kung paano pinamunuan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang bansa. Samantala may dagdag naman na payo ang dating palace official sa mga taga-suporta ng butihing pastor. Yun ang mga pabor kay Pastor. Mga panya na kayo, mag-organize kayo ng mga grupo-grupo nyo sa inyong mga lugar. At yun. Para sa Diyos at sa